Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Ika Pabilio at shoutout kay Sheldon. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Nanatili si Nanggang Bolang sa pamilyang Han, na halos nagdulot ng ilang psikolohikal na presyon sa pamilyang Han. Gayunpaman, ang ganitong uri ng panggigipit ay hindi umiiral para kay Han Tianyang, dahil alam niya ang tungkol sa Aaron at alam niya na si Nanggang Bolang ay natatakot sa Aaron. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng panlasa ngayon. Mahirap, sabi ni Han Tianyang kay Nanggang Bolang. Para kay Nanggang Bolang, walang kasabihan kung gagaling ba siya o hindi, dahil ang gusto niyang makuha mula sa Aaron ay isang bagay na hindi maibibigay sa kanya ng ibang tao sa mundo. Kaya't kahit siya ay mapagpakumbaba sa Aaron, madaling tanggapin ito ni Nanggang Bolang, basta't sa tingin niya ay maaari siyang maging isang tao tulad ni Aaron at pahabain ang kanyang buhay. Naramdaman ni Nanggang Bolang na sulit ang lahat. Mukhang may alam ka tungkol sa Aaron. Sabi ni Nanggang Bolang. Bilang karagdagan kay Han Tianyang, ang ibang mga miyembro ng pamilyang Han ay natatakot sa kanya. Si Han Tianyang, isang dating papay, ay napakawalang prinsipyo, kaya nahulaan ni Nanggang Bolang na alam ni Han Tianyang ang Aaron. Sa ganitong paraan lamang, hindi siya matatakot sa kanyang sarili. Sariling apo ko, hindi mo ba naiintindihan? Nakangiting sabi ni Han Tianyang. Ang swerte mo sa pagkakaroon ng ganoong apo. Dapat ay marami kang makukuhang benepisyo. Nang sabihin ito ni Nanggang Bolang, may hindi maalis na paghanga sa kanyang tono. Inaasahan niya talaga na maaaring lumitaw ang ganoong tao sa pamilya Nanggang, ngunit nakakalungkot na imposible. Maganda ba? Han Tianyang sadyang gusot para sa isang habang, at pagkatapos ay sinabi, siya ay nagbigay sa akin ng isang bagay, hayaan mo akong kumain, sinabi ito ay maaaring maging 100 mga sakit, pahabain ang buhay, hindi rin alam kung totoo o hindi. Walang kamalay-malay na nakagat ni Nanggang Bolang ang kanyang mga ngipin sa likod. Si Han Tianyang ay dating kanyang papay, ngunit nakuha ni Han Tianyang ang dati niyang pinapangarap. Alam mo ba ang kakayahan niya at kailangan mong pagdudahan ang sinabi niya? Sabi ni Nanggang Bolang. Sinabi ni Han Tianyang na may mahinang ngiti, syempre, kailangan kong pagdudahan ito, dahil sa tingin ko ang mga benepisyo na may dudulot nito sa akin ay hindi kasing simple ng pagpapahaba ng aking buhay. Halos mapasok na ito ng dugo ni Nanggang Bolang. Hindi ba kusa ang pagpapakita ng lalaking ito? Nga pala, hindi ka pumunta sa apo ko para sa mga bagay na ito. Hindi binanggit ni Han Tianyang ang pangalan ng Aaron, ngunit direktang ginamit ang Sun Tzu upang ilarawan ito. Ang ganitong pagpapakitang gilas sa lahat ng oras ay isang dagok kay Nanggang Bolang ng paulit-ulit. Gustong itanggi ni Nanggang Bolang na hindi na niya bibigyan ng pagkakataon si Han Tianyang na magpakitang gilas. Ngunit kung gusto niyang tanggihan ito, hindi ba siya mapapahamak na makilala siya ng Aaron? Oo, sabi ni Nanggang Bolang. Mas masayang ngumiti si Han Tianyang dahil nakuha na niya ang gusto ni Nanggang Bolang. Hindi inakala ni Han Tianyang na siya ay magiging kwalipikadong magpakitang gilas sa harap ni Nanggang Bolang balang araw. Pagkatapos ng lahat, si Nanggang Bolang ang pinakamataas na tao sa mundo, at siya ay may-ari lamang ng isang maliit na pamilyang Han. Walang paghahambing sa kanilang katayuan. Ngunit dahil sa pagkakaroon ng Aaron, ang pagkakakilanlan ni Han Tianyang ay halatang mas mataas kaysa kay Nanggang Bolang, na siyang dahilan para magkaroon siya ng masamang hininga. Si Nanggang Bolang naman ay medyo subo. Noong nakaraan, si Han Tianyang ang kanyang papay, ngunit ngayon ay wala na siyang pagkakataon na maging kapantay ni Han Tianyang.
Pagkatapos ng lahat, si Han Tianyang ay nakatatanda sa Aaron. Ang likas na kalamangan na ito ay hindi maihahambing sa Nanggang Bolang. Hindi ko inaasahan na ako, si Han Tianyang, ay dapat magkaroon ng araw na ito. Sabi ni Han Tianyang sabay buntong hininga. Sa totoo lang, hindi ko alam kung anong swerte mo para magkaroon ka ng ganyang apo. Sinabi ni Nanggang Bolang na bagamat hindi siya kumbinsido, maaari lamang niyang tanggapin ang walang magawang katotohanan. Sa kabilang banda, di nagtagal pagkatapos dumating ang Aaron sa airport, nakatanggap siya ng tawag sa telepono mula kay Shi Jing. Galit na galit si Shi Jing na gustong-gusto niyang malaman kung ano ang nangyari kay Nanggang Bolang at kung bakit ganoon na lamang ang paggalang niya sa Aaron. 3,000, ano ang problema ni Nanggang Bolang? Hindi yumoko si Shi Jing, direktang nagtanong kay Aaron. Natatakot siya sa akin, sabi ni Aaron. Paano? Sabi ni Shi Jing, sino si Nanggang Bolang? Ang pinakamalaking pribadong ekonomiya sa mundo, paano niya matatakot ang Aaron nang walang dahilan? Huwag ka na magtanong ng ibang dahilan. May gagawin ako. Babalik ako sa Yuncheng at sasakay kaagad sa eroplano. Sinabi ni Aaron na maaari niyang sabihin kay Han Tianyang ang tungkol sa kanyang sariling mga gawain, dahil iyon ang taong pinapahalagahan niya, ngunit si Shi Jing ay hindi kwalipikadong malaman. At alam din ni Aaron na matutulungan siya ni Han Tianyang na magtago ng lihim, ngunit hindi magawa ni Shi Jing. Nang hindi nagtatanong kung bakit, malamang na ayaw ni Shi Jing. Sa sandaling handa na siyang magsalita, isang bulag na boses ang nagmula sa kanyang mobile phone, at direktang ibinaba ni Aaron ang tawag. Medyo nagalit ito kay Shi Jing, ngunit sa pag-iisip, ngayon ay may karapatan siyang magalit kay Aaron. Pagkatapos bumalik sa Yuncheng, tinalakay ni Aaron si Ivory kung paano lutisin ang kanyang problema. Bagamat nagpa siya si Ivory na lisanin ang mundo patungo sa kamatayan, kung paano isasagawa ang bagay na ito ay isang malaking problema pa rin. 3,000. Ang hirap mamatay. Sobrang gulo. Pinilit ni Ivory ang kanyang utak at walang magawang sinabi. Madaling mamatay, ngunit hindi madaling magpanggap ng kamatayan. Ang Aaron ay nag-isip ng maraming paraan, ngunit lahat sila ay may mga kapintasan. Bukod dito, ang pamilyang Su ay may mataas na katayuan at dakilang kapangyarihan sa Yuncheng. Kapag may nangyari kay Ivory, tiyak na magsasagawa ng masusing investigasyon ang pamilya Su. Pagkatapos ng lahat, si Ivory ay nakatali na ngayon sa kinabukasan ng pamilyang Su. Hindi mahalaga ang ama ni Su o si Su Goyao, hindi nila madaling hahayaan na ma-accident si Ivory. Sabi mo, mayroon bang anumang paraan upang ipaalam sa kanila na hindi ako makakaligtas sa ilang mga pangyayari at na hindi ko mahanap ang aking katawan? Sinabi ni Ivory na magiging mas madali kung gagawin ang mga bagay sa ganitong paraan. Naisip ito ni Aaron, at isang ideya ang biglang lumitaw sa kanyang isipan. Kailangan din niyang pumunta sa pamilyang Nanggang. Bilang karagdagan sa eroplano, ang isa pang paraan ng transportasyon ay ang HNA. Kung may bagyo, o kahit tsunami, maaari itong maging isang kaso ng kamatayan. Malawak ang dagat, sino ang makakapag-imbestiga? At mawala sa dagat, ang pamilya Su ay tiyak na maniniwala na sila ay patay na, hindi magbubunyag ng anumang mga kapintasan. May paraan ako, sinabi ni Aaron kay Ivory ang kanyang plano ng detalyado. Nagningning ang mga mata ni Ivory pagkatapos makinig. Ito ang pinaka-perpektong paraan na narinig niya sa ngayon, at hindi nito hahayaan ang sino man na makahanap ng kapintasan. Gamitin mo na lang, sabi ni Ivory na may masayang mukha. Kailan? Tanong ni Aaron. Nang marinig ang tanong na ito, lumubog ang ekspresyon ni Ivory. Sa katunayan, hindi niya inisip kung kailan niya mababawi ang kanyang alaala, at sadyang umiwas pa. Dahil ang kasalukuyang buhay ay isang estado na labis na nagustuhan ni Ivory, at alam niya na sa sandaling mabawi niya ang kanyang memorya, lahat ng bagay sa paligid niya ay maaaring magbago ng malaki, at kung kaya niyang tanggapin ang pagbabagong ito ay isang bagay na hindi sigurado ni Ivory. Tingnan Ivory huwag magsalita, Aaron din ay hindi patuloy na magtanong, sinabi, pumunta, kasama ako sa Fengchen kumpanya, kailangan ko ring malutas ang ilang mga personal na bagay. Pambihira na ang posisyon ni Fengchen sa Yuncheng. Walang lokal na kumpanya ang makakapantay sa impluwensya ni Fengchen sa Yuncheng. Bilang isang responsableng kumpanya ng kumpanya, kinokontrol ni Bruce Lee ang kapangyarihan ni Yuncheng.
Ngayon ay madaling mabago ni Bruce Lee ang kapalaran ng isang kumpanya sa isang salita lamang, na humahantong sa maraming tao na sumusubok na suhulan siya. Si Bruce Lee ay isang kalye lang dati. Bigla siyang naging boss ng kumpanya, na nagpabago ng kanyang buhay, gayunpaman, hindi nawala sa sarili si Bruce Lee dahil dito. Sa harap ng mga nakakatuksong suhol na iyon, hindi siya natuwa. Dahil alam ni Bruce Lee na lahat ng ginagawa niya ngayon ay para sa Aaron. Kung wala ang Aaron, wala na siya ngayon. Kaya bago gumawa ng anuman, mag-iisip ng dalawang katanungan si Bruce Lee. Ang una ay kung gagawin nitong hindi nasisiyahan ang Aaron. Ang pangalawa ay kung makakasama ba ito sa interes ng kumpanya. Kung matugunan ang alinman sa dalawang kondisyon sa itaas, hindi magdadalawang isip si Bruce Lee na tumanggi. Ito ang kanyang paraan ng pakikitungo sa mga tao, dahil alam niya na kapag gumawa siya ng isang bagay na nakakasira sa Aaron, ang kanyang kasalukuyang katayuan ay aalisin anumang oras. Aaron ay dumating sa kumpanya sa ibaba ng hagdanan, oras na ito ay hindi tumigil, dahil Bruce Lee ay partikular na sinabi sa Departamento ng Seguridad. Ngunit sa elevator, Aaron N. nakilala ang isang babae leader tulad ng tao, sa kanyang dalawang ay nagpakita ng isang napakamapanghamak hitsura. Ano ka ba nandito? Female leader si Aaron pressed the top elevator, Tone Desdain asked. Ang ganitong uri ng babae ay hindi kaaya-aya sa puso ng Aaron. Pagkatapos magsuot ng isang pares ng sapatos na may mataas na takong, sa tingin niya ay maaari siyang maging superior. Hindi tayo magkakilala. Kailangan ko bang isumbong sa'yo ang pribadong buhay ko? Aaron, I kindly advise you to go back to your home. Don't try to bribe our boss. He is a very honest man. You go there in vain. Sa pamamagitan nito, muling tiningnan ng babaeng pinuno ang Aaron pataas at pababa. Sa kanyang mga mata, si Han Sanchen ay walang kahit isang sikat na tatak. Hindi niya alam kung anong klaseng amo ang isang garbage company. Ang ganitong uri ng tao ay mas imposibleng makita. At para sa mga kaklase mo, malamang na hindi ka makita ng amo ko. Nagpatuloy ang babaeng pinuno. Ang Aaron ay nakakita ng 800 snob na walang 1,000, kaya ang ugali ng babaeng leader na ito ay walang pakiramdam sa Aaron. Ngunit hindi ito matiis ni Ivory. She doesn't allow this kind of common people to look down on Aaron. Maaari mo bang tumangala sa mata ng aso? Baka nasa pinto ng elevator ngayon ang amo mo, handang makipagkita sa atin. Sabi ni Ivory. Nang marinig ng babaeng leader ang salitang, mata ng aso, ang kanyang ekspresyon ay agad na natakpan ng galit, ngunit ang sumunod na dalawang salita ni Ivory ay muling nagpatawa sa kanya. Ngayon Cloud City, na kwalipikadong hayaan ang kanyang asawa na personal na makipagkita, hindi ito isang malaking biro. Dumating man ang mga pinuno ng Cloud City, kailangan nilang maghintay sa labas ng opisina para makipagkita sa, "Little girl, you are really capable. Hindi ka natatakot na tumawa sa iba kapag hinaypan mo ang gayong toro. Sa aking palagay, hindi mo man lang kilala kung sino ang amo ko." The female leader disdains to say, "Hindi ko talaga alam kung sino ang amo mo, pero hindi magandang bagay ang aso ng amo mo." Nakatingin lang ito sa mga tao sa pamamagitan ng pinto, sabi ni Ivory. Natuwa ito sa Aaron. Hindi niya inaasahan na ang galing ni Ivory sa pagmumura ay napakataas na kaya niyang pumatay ng walang dugo. Sa sobrang galit ng babaeng leader ay gusto na niyang tumalon, "Huwag kang masyadong magalit. Hindi ikaw ang pinapagalitan ko. Huwag magmadali sa iyong upuan." Nagpatuloy si Ivory. Ang kutsilyong ito ay nag-aayos. Ang babaeng leader ay talagang seryoso sa panloob na pinsala, hindi maiwasan ng Aaron na bigyan ng thumbs up si Ivory. Nakita ko ang babaeng pinuno na patuloy na huminga ng malalim para pakalmayan ang kanyang kalooban, ngunit kahit na ganoon, lalong naging madali ang paghinga niya, halatang halos hindi niya napigilan ang galit sa oras na ito ay nakarating na ang elevator sa pinakataas na palapag nang bumukas ang pinto, nakita ng babaeng pinuno ang kanyang amo ang kanyang isip. Paano na ang amo ay nasa pintuan ng elevator? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.